At ikumpara natin ang mga kababaihan sa panahon natin sa dalawang babae na nabanggit sa kisa na ito, sa kwento na ito. Lumabas lamang sila dahil matanda na ang kanilang ama, matanda na ang kanilang tatay, at lumabas sila dahil may pangangailangan sila upang umigib ng tubig mula sa balon. At nang makarating sila sa balon, hindi sila nakihalo sa mga kalalakihan na andoon sila malapit sa balon na umiigib. Bakos anong ginawa nila? Nagantay sila hanggang sa matapos ang mga kalalakihan. At tinulungan sila ni Propeta Musa alayhi salam. At nung bumalik ang isa sa kanila, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil sa alhaya. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon na nakikihalo sa mga kalalakihan na hindi nila mahram, sa mga paaralan, sa mga trabaho, sa mga kalsada, na parang wala lamang ito sa kanila, parang wala silang pakialam. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon na hindi kayang manatili sa kanilang bahay, tulad ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa suratul Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. At manatili kayo, mga kababaihan, at manatili kayo sa inyong mga bahay, at huwag ninyong ipakita ang inyong mga kagandahan tulad ng ginagawa noong unang panahon ng Jahiliya. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon, na palabas ng palabas sa kanilang bahay, laging lumalabas, lakwatsera, laging lumalabas ng bahay ng walang pangangailangan, at dahil dito sumasama ang syaitan sa kanyang paglabas. At ikumpara natin ito sa mga kababaihan sa panahon natin na yon na walang haya, at ipinapakita nila ang kanilang mga mukha sa harapan ng mga tao, maging sa mga kalsada man o sa social media. Kaya nararapat sa isang Muslima na magkaroon ng alhaya.